Natalo na ni Ryomin Sukuna sila Satoru Gojo at Hajime Kashimo, ang dalawa sa pinakamalakas na sorcerers na nasa koponan ng ating mga bida. Para magawa ito, ginamit ni Sukuna ang kakayahan ng Ten Shadows technique ni Megumi at ang orihinal niyang anyo bilang King of Curses. Kaya sa pagkakataong ito, sumugod sa battlefield ang tatlo sa pinakamaabilidad na sorcerers ng modernong panahon. Ito ay sila Kinji Hakari, Hiromi Higuruma at Yuji Itadori. Si Kinji ang kasalukuyang humaharap sa alagad ni Sukuna na si Oraume, samantalang si Hiromi naman at si Yuji Itadori ay nakatuon ng atensyon kay Sukuna. Kaya maaari nating ipagpalagay na ang dalawang sorcerer ang haharap sa King of Curses. Sa pagpasok ni Higuruma kasama si Yuji, napakalaki ng posibilidad na gagamitin nila ang Domin Expansion ni Higuruma at sasamantalahin ang kapangyarihang nakapaloob sa kakayahang ito. Para sa mga di pamilyar, si Higuruma ay isa munang abogado bago siya maging sorcerer, kaya nakalikha siya ng isang Domin Expansion na kawangas ng isang korte na tinatawag na Deadly Sentencing. Sa loob ng Domini ito, nagagawa ni Higuruma na tawagin ng isang Shikigami na may pangalang Judgment at magkasabay nilang nililitis ang kasalanan at ang krimeng nagawa ng kanilang kalaban. Habang nasa loob ng Domin Expansion, hindi maaaring gumamit ng kahit na anong klase ng karahasan ng nasasakdal. Kailangan niyang tapusin ang paglilitis sa kanya sa loob ng Deadly Sentencing. Kapag ginamit ni Higuruma ang Domin Expansion niya kay Sukuna, may tatlong bagay na pwedeng mangyari. Iisa-isahin ko ang tatlong pangyayaring ito at ipapaliwanag ko rin sa inyo kung ano ang maaaring kahihinatnan ng laban. Ang unang pangyayari na pwedeng maganap kapag ginamit ni Higuruma ang kanyang Deadly Sentencing ay ang paghatol ni Judgment ng guilty kay Sukuna. Siguradong kapag inisa-isa nila Higuruma ang kasalanan ni Sukuna sa mundo, matatapos na lamang ang kabanata, hindi pa nauubos ang pagbanggit sa mga krimeng nagawa ng King of Curses. Kaya maaaring umpisahan nila ang paglilitis gamit ang pinakagrabing kasalanan ni Sukuna na naipakita sa serye. Ito ang sabay-sabay na pagpaslang ng maraming tao sa Shibuya. Matatandaan na noong si Yuji ang nilitis ni Higuruma sa kasalanang ito, pinatawan ni Judgment ng sentensyang death penalty si Yuji matapos niyang i-confiscate ang kakayahan ng sorcerer sa paggamit ng cursed energy. Ganun pa man, itinigil ni Higuruma ang pagpatay kay Yuji sapagkat ayon sa ebidensyang nakuha ng abogado, hindi kagustuhan ni Yuji ang nangyari dahil nasa ilalim siya ng kontrol ni Sukuna. Kaya ang King of Curses ang dapat sisihin. Kapag ang krimen ng pagpaslang sa libu-libong tao na nasa Shibuya ang ginamit para isuplong si Sukuna, maaari siyang mamili sa tatlong aksyon na pwede niyang gawin sa loob ng korte. Una, pwedeng manahimik si Sukuna. Pangalawa, pwede niyang itanggi ang paratang. At pangatlo, pwede siyang umamin sa ginawang kasalanan. Kapag inamin ni Sukuna ang kasalanan, siguradong guilty, confiscation at death penalty ang magiging hatol sa kanya ni Judgment. Sa puntong ito, mawawala ang barrier ng Domin Expansion ni Higuruma kaya matutulungan siya ni Yuji sa pagharap sa King of Curses na kasalukuyang hindi makagamit ng curse technique. Ibig sabihin, mababawasan nila ang panganib na kaakibat na meron ng kapangyarihan ni Sukuna. Sobrang laking bintahin nito dahil alam natin na magaling si Yuji sa harapang pakikipaglaban at alam din natin na kapag death penalty ang hatol sa nasasakdal, nagbabagong anyo ang curse tool ni Higuruma para maging executioner sword. Ang espadang papaslang sa kahit na sinong nilalang na mahihiwa nito. Sa madaling salita, lalaki ang tsansa na mapatay nila si Sukuna kapag nagtagumpay ang planong ito. Subalit, naniniwala ako na hindi magiging ganito kadali ang pangyayari para sa ating mga bida. Kaya ako naisip ang ikalawang posibleng pangyayari na pwedeng maganap kapag ginamit ni Higuruma ang kanyang Domin Expansion. Ito ang hindi paghatol ni Judgment ng guilty sa King of Curses. Matatandaan na alam ni Sukuna kung paano gumagana ang Deadly Sentencing sapagkat noong ginamit ni Higuruma ang kakayahan, nasa loob pa rin ni Yuji ang King of Curses. Kaya posible na makagawa ng paraan si Sukuna para mapawalang sala sa mga krimeng ginawa niya. Pwedeng sabihin ni Sukuna na hindi siya ang pumaslang sa maraming tao sa Shibuya sapagkat hindi niya kamukha ang kriminal na gumawa nito. Si Yuji talaga ito at wala siyang kinalaman sa kaganapan. Matatandaan na noong nilitis ni Higuruma si Yuji sa pagpasok nito sa sugalan, kahit wala pa siya sa tamang edad, binigyang punto ng abogado na ang ebidensyang hawak niya ay nagpapakita ng parehong mukha, pangangatawan at tindig ni Yuji. Ibig sabihin, kung hindi maipakita ni Judgment na ang Sukuna na may 4 na kamay, nakakatakot na mukha at malaking pangangatawan ng gumawa ng krimen sa Shibuya, maaaring malusutan ng King of Curses ang kasong ibinibintang sa kanya. Posible din na gamitin ni Sukuna bilang palusot ang rason na dinedepensahan niya lamang ang kanyang sarili laban kay Mahoraga.
Kung hindi niya ginamit ang kanyang Domin expansion sa Shikigami, siguradong mas madaming tao ang mamamatay dahil sa lakas ng halimaw. Tinutulungan niya lamang ang mga tao na nasa loob ng barrier laban sa mga tunay na salarin. Pruweba dito ang pagpatay niya sa mga miyembro ng grupong tunay na may pakana ng kaguluhan sa Shibuya. Ito sila na Nanako, Mimiko at Jogo. Maaaring tanggapin ni Judgment ang dahilang ito sapagkat idinedepende lamang ng nilalang ang kanyang hatol base sa ebidensyang hawak nila at sa testamento ng nasasakdal. Kung mangyari ng mga krimeng ginawa ni Sukuna sa Heian era ang gamitin laban sa kanya, pwedeng mahirapan sila Judgment na makakuha ng sapat na ebidensya o larawang nagpapakita ng kasalanan ni Sukuna. Sapagkat ang pinakamabisang ebidensya na pwede nilang gamitin ay ang larawan o video footage na nagpapakita ng paggawa ng krimen, katulad ng larawan ni Eugene na nasa loob ng sugalan. Nakuha nilang ebidensyang ito sa security camera ng establishmento, teknolohiyang wala sa Heian era, kaya maaaring ang ebidensya na meron lamang si Judgment ay mga kasulatan o painting na nagpapakita ng kalupitan ni Sukuna. Ebidensyang pwedeng lusutan ng King of Curses dahil kahit sino pwedeng gumawa ng peking pruwebang katulad nito. Bukod sa dahilang nabanggit, ang deadly sentencing din ni Higuruma ay sumusunod sa 6 main laws ng Japanese system. Mga batas na siguradong hindi pa sinusunod sa Heian era kaya hindi ito pwedeng gamitin sa mga krimeng ginawa noon. Kung mapapawalang sala si Sukuna sa mga ginawa niyang kasalanan, magiging malaking problema ito para kanila Yuji at Higuruma sapagkat malaya ang King of Curses na patayin sila sa pamamagitan ng tinataglay niyang curse techniques. Ang ikatlong posibleng mangyari kapag ginamit ni Higuruma ang kanyang deadly sentencing ay ang pagsabay din ni Sukuna sa paglalabas ng sarili niyang Domin expansion. Ito ang Malevolent Shrine. Posible na dahil sa alam ni Sukuna ang kakayahang meron ng deadly sentencing ni Higuruma at dahil sa batid ng King of Curses na masyado siyang madaming pagkakasalang hindi matatakasan, lalabanan niya ang Domin expansion ng katunggali. Ang Malevolent Shrine ni Sukuna ay nagtataglay ng open barrier, kabaliktaran ng kay Higuruma na may closed barrier. Kaya pwedeng mawasak lamang ng Domin expansion ni Sukuna ang kakayahan ni Higuruma. Ganun pa man, ang pangyayaring ito ay maaaring alam na ng abogado dahil sa panonood nila ng laban ni Gojo at ni Sukuna. Kaya sinabi niya sa chapter 225 na makukuha niya rin ang konsepto ng Domin battle. Maliban dito, kung ating babalikan ng chapter 164, ipinaliwanag ng kabanata na mga sure hit at sure kill Domin expansion kagaya ng meron sila Mahito, Jogo at Sukuna ay kadalasang nangangailangan ng madaming kondisyon para magawa. Pero ang mga sure hit na hindi agad pumipinsala sa kalaban kagaya ng Domin expansion ni Higuruma ay mas madaling palabasin. Kaya may posibilidad na mas mabilis na mabubuo ni Higuruma ang kanyang deadly sentencing bago matapos ni Sukuna ang hand seals na kinakailangan sa kanyang Malevolent Shrine. Kapag nangyari ito, maaaring mapigilan ng Domin expansion ni Higuruma si Sukuna na makagamit pa ng Domin expansions dahil may kukonsidera itong halimbawa ng karahasan. Magdudulot para mapilitan si Sukuna na pagdaanan ang paglilitis ng deadly sentencing ni Higuruma. Ang tatlong pangyayari na aking nabanggit ay ang mga posibleng maganap sa oras na ginamit agad ni Higuruma ang kanyang Domin expansion laban kay Sukuna. Pero sa bawat laban, may mga bagay na hindi natin mahuhulaan. Kaya madami pang posibleng mangyari hindi lamang ang tatlong kaganapan na aking nabanggit. Halimbawa dito ay paano kung napatunayan niyang guilty si Sukuna? Posible nga ba siyang hatulan ng death penalty para patayin? Gayong ang katawan na kanyang ginagamit ay hindi kanya. At pagmamayari ito ni Megumi Fushiguro. Paano din kung nakalusot ang rason ni Sukuna sa kanyang kasalanan? At dahil dito, bumaba ang kanyang sentensya mula sa death penalty patungo sa confiscation lamang. Magdudulot ito para hindi mailabas ni Higuruma ang kanyang executioner sword. Kaya, mapipilitan ng sorcerer na labanan si Sukuna gamit lamang ang simpleng paghampas ng kanyang gavel. Pag-attacking, kayang-kaya saluhin ang lakas ni Sukuna. At higit sa lahat, paano din kung mapawalang sala talaga si Sukuna at hindi siya binigyan ni Judgment ng kahit na anong kaparusahan? Paano dedepensahan ni Higuruma ang kanyang sarili laban sa King of Curses? Kung ating maaalala, matapos ang duelo nila Yuji at Higuruma noon, sinabi ng abogado na sa oras na matapos ang calling game, isusuko niya ang kanyang sarili dahil sa pagpaslang niya sa huradong nagbigay ng maling hatol sa kasong hinawakan niya noon. Sa madaling salita, gusto ni Higuruma na pagdusahan ang krimeng kanyang nagawa. Posible na ang buong tapang niyang pagharap kay Sukuna ay isang paraan ng pagpaparusa sa kanyang sarili. At maaaring ang kamatayan na pwede niyang kahinatnan sa pagkalaban sa King of Curses ay isang paraan ng pagbabayad sa kanyang kasalanan.
Ito po ang aking paliwanag sa tatlong pangyayari na pwedeng maganap kapag ginamit ni Higuruma ang kanyang deadly sentencing laban kay Sukuna. Sana po ay nagustuhan nyo ang aking video. Kung may mga katanungan pa po kayo o gustong idagdag ay huwag po kayong mahihiyang mag-iwan ng komento sa ibaba. Maraming salamat po sa panonood ng aking videos. Ako po si JE. Hanggang sa muli!